Balita naman mula sa bansang Brazil, ilang araw bago ang Engrandeng Carnival sa Rio de Janeiro, nanguna ng ilang aso sa pagrampa sa mga lansangan ng lungsod. At gaya ng ganda ng carnival, makulay rin ang parada ng mga aso na con todo bihis pa ng mga costume. May mga nag-ala superhero pa gaya ni Superman at Wonder Woman. Agaw eksena rin ang isang higanteng float ng aso. At isang naka-costume na tandang na parang naliligaw lang ng parada. Ang local dog parade ay taunang ginagawa sa lungsod bilang paunang silip sa mas magarbong carnival. Ngayon at nasentensya na ng 1.5 taong pagkakakulong sa salang drug trafficking sa Hong Kong, magbibitiw na bilang kinatawan ng Ilocos Sur si Kongresista Ronald Singson. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte, yan raw ang napag-usapan nila ng ama ng kongresista na si Governor Chavit Singson. Kagabi, magpapadala raw ang gobernador ng tao sa Hong Kong para kunin ang sulat ng pagbibitiw o resignation letter ng kanyang anak. Posibleng matanggap ang sulat na yan ni Speaker Belmonte sa huling bahagi ng linggong ito. At habang inihintay ang sulat, hihilingin daw ni Belmonte na ipagpaliban na rin ang nakatagdang pagdinig bukas tungkol sa pagpapatalsik ni Singson sa Kamara. My own plan is to just ask them to defer it by to the next Tuesday. In the meantime, pagka natanggap ko na yon, then I will inform the body. Chika Minute! Gaya ng inaasahan, naging maningning ang Academy Awards sa Amerika. At good news dahil panalo sa Oscars ang isang short film na pinroduce ng 3 Filipino-Americans. Watch this. Sa red carpet pa lang, winner na kaagad sa bihis ang ilang A-listers na dumalo sa 83rd Academy Awards o mas kilala bilang Oscars. Nagmistulang color of the night ang red na angat sa suot ng award presenter na si Sandra Bullock at ng mismong Oscars host na si Anne Hathaway. Agaw pansin naman ang suot ng fashion risk-takers na si Helena Bonham Carter na goth-inspired ang outfit. Si Scarlett Johansson with her bareback gown at Nicole Kidman sa kanyang mala bridal white gown na may oriental details. Very age-appropriate naman ang suot ng dalagitang Phil-Am and Best Supporting Actress nominee na si Hailee Steinfeld. Pero syempre, wala nang mas niningning pa sa mga nagwagi. Ang pelikulang Inception ang Best Cinematography. Toy Story 3 ang Best Animated Feature. Best Supporting Actress si Melissa Leo at si Christian Bale ang Best Supporting Actor, pareho para sa pelikulang The Fighter. Best Actress ang Black Swan lead star at mom-to-be na si Natalie Portman. Nasungkit naman ng The King's Speech ang 3 major awards. Best Picture, Best Director, at Best Actor para kay Colin Firth. Angat din ang galing ng Pinoy ng parangalan ang God of Love bilang Best Short Film sa live action category. 3 Filipino-Americans ang producer nito na sina Gigi Dement, Steven DePianco at Stephanie Walmsley. Nakapanayam sila ng GMA News stringer na si Janet Nepales bago pa man inanunsyo ang parangal. The Filipino press attention is very impressive to me and it makes me very happy and it makes me feel Filipino. Handa na po ang Justice Committee ng Kamara de Representantes para sa pagdinig bukas kaugnay sa reklamong impeachment laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Pagbobotohan ng committee kung may sapat na basihan para dali na sa plenaryo ang impeachment. Nakatutok si Jamie Santo. Impeach mercy now. Ito ang sigaw ng mga party list congressman. Kailangan na raw madali ng impeachment proceeding laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Bukas inaasahang pagbobotohan sa Justice Committee kung sapat ang mga dahilan kung dapat iakyat ba sa plenaryo ang reklamo. The sufficiency of the grounds is different from substance in the sense that the sufficiency of substance is based on the complaint alone, whereas the sufficiency of the grounds for impeachment will be based on all the documents submitted by all the parties to the Committee on Justice. Kapag natukoy na sapat ang grounds ng impeachment laban kay Gutierrez, uusad agad ang reklamo at magkakaroon ng clarificatory hearing. 2 impeachment complaint ang nakahain laban kay Gutierrez. Ang reklamo ni dating Akbayan Representative Risa Hontiveros at grupo ni Bayan Muna Representative Teddy Casino.
Batay sa mga reklamo, nabigo si Gutierrez na gampanan ang kanyang tungkulin bilang ombudsman dahil umano sa hindi pag-usad ng mga corruption charges na kinakaharap ni dating Pangulong Gloria Arroyo, dating First Gentleman Mike Arroyo at kanilang mga tauhan. Si Gutierrez ay kilalang malapit sa mga Arroyo. Schoolmate nito si Attorney Arroyo sa Ateneo Law School. Sa March 2, Miyerkules, itinakda ang pagdinig sa reklamo ni Hontiveros. Samantalang sa March 3 naman ang sa grupo ni Casino. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng komite para maghain ng sagot si Gutierrez kaugnay sa mga hiniaing reklamo laban sa kanya. Pero walang natanggap ang komite hanggang matapos ang araw. Sa March 7, Lunes, hihintay ng komite si Gutierrez kung sasagot o sisipot sa pagdinig at kung hindi, We will enter a general denial on her behalf. She waives her right to, in effect, she waives her right to answer. Sa March 24, nakatagdang mag-recess ang Kongreso. Kaya may halos 3 linggo na lang ang Kamara para pagbotohan kung dapat bang impeach si Gutierrez. Kapag na-impeach si Gutierrez, dadalhin na sa Senado ang reklamo, ang Senado ang haharap bilang mga senator judge. If we believe that we are the sole repository of the power of impeachment, then there is no hindrance for the committee to work within the time frame. 94 na pabor na boto mula sa 283 na congressman ang kailangan para ma-impeach si Gutierrez. Sa ngayon, tinatayang nasa 80 ang kaalyado ng Pangulong Aquino. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Nakapanayam ng GMA News via Skype ang Phil-Canadian YouTube sensation na si Maria Aragon. At alam nyo bang kilala pala ni Maria ang ating mga kapuso? Yan ay dahil nanonood pala siya ng mga programang kapuso. Narito ang report ni Josh Villanueva. Hindi na talaga mapigil ang pagsikat ng 10-year-old Filipino-Canadian na si Maria Aragon. Sa ngayon, may 16 million hits na sa YouTube ang rendition niya ng Lady Gaga song na Born This Way. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. Kabi-kabila rin ang guesting ni Maria mapa Radio Man o mga sikat na TV show sa Amerika. Kaya naman, hindi nagpahuli ang GMA News na kapanayamin ang Pinoy YouTube sensation. Sabi ni Maria, nanonood daw siya ng mga programa ng GMA. I know Ding Dong Dantes, Marian Rivera, Jessica Soho, Regine Velasquez, Oviel Cacid, Mike Enrique, Mel Chanco. Nakausap din namin ang parents ni Maria na tubong Mandaluyong at Ormoc, Leyte. Nagmamalaki namin siya. Kayo ka proud? 100%. Pero ang mahigpit na bilin nila, Hindi ka titigil sa pag-aaral. Tuloy-tuloy yan. ngunit mukhang hindi naman ito magiging problema kay Maria, lalo na't masipag siya mag-aral. Nung nasa LA nga kami, nandun kami sa hotel, umiiyak siya, sabi niya, I miss my school already. Nang tanungin kung ano ang mensahe ni Maria para sa mga kababayan niyang Pinoy, Sa mga kababayan ko sa Pilipinas, pinabati ko kayo ng magandang gabi at saka mahal ko kayong lahat. Josh Villanueva, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga buena manong chikang for the week. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. 16 million hits para kay Maria. At patuloy pang dumadami. Yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Connie Sison at Pia Guanyo, mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.